May tanong sa akin. Good morning po, Boss Rai. Ask ko lang po kung tama po ba na isend ng isang OLA agent ang aking ITR sa employer ko. Nag-email po kasi ang bugok na OLA sa employer ko at sinabi din po na may utang ako. Tinawagan din po nila yung kapatid ko, sinabi po amount ng utang at may utang daw po ako at for barangay na, pababarangay. Ano po dapat kong gawin? Orit, napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung may karapatan ba itong mga bugo katabusadong online lending apps na to na mag-email sa inyong employer, tawagan yung inyong kapatid, or kung sino man po na tao para isiwalat yung inyong utang. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ang tanong nyo nga is, ano ba dapat yung gawin? Kasi, yung pong inyong OLA ay nagpadala ng ITR sa employer po ninyo through email. At sinabi din na may utang kayo. Okay? At bukod doon, tinawagan din po yung inyong kapatid at sinabi yung amount at for barangay na raw po kayo. Okay, ito lamang po yan. Meron po tayong Data Privacy Act. Okay, at meron pong departamento sa ating gobyerno na nag-handle po nito. Ito po ang National Privacy Commission. Okay, according to dun po sa sa Data Privacy Act po, walang sino man ang po pwedeng magsiwalat ng inyong information sa iba. Okay, for example po, sa loan, sa utang, di ba? Pag nakuha po nila yung inyong information, sa kanila lamang po iyon. Now, kung sila po ay mag-divulge ng information sa iba, dapat po iyon ay may privacy notice. Dapat yung sumasang-ayon kayo. Like for example po kasi sa utang, di ba? Meron po kasi mga lending na gumagamit po ng mga third party like collection agency, and sa pagbe-verify naman po ginagamit sa CIC. Dapat po kasama yun sa kanilang data privacy policy. Okay? Kailangan yun lahat. Okay? Nakalagay sa sa kanilang data privacy na yung inyong information ay i-share nila sa CIC. Okay? Or pagka nag-pass due kayo, i-share yung inyong information sa mga third party collection agency. Dapat yun, binabasa nyo yun, at dapat yun nag-agree kayo. Okay po? Dapat yun sa lahat po ng kanilang apps at doon po sa kanilang website, nakalagay po iyon. Importanteng nakalagay yun. Kasi mandated po yan ng National Privacy Commission at ng SEC na dapat nakalagay yan sa lahat ng website at apps. Okay po? Kung matatandaan nyo po or kung makikita po ninyo, yung mga business establishment ngayon is parang may mga susi na. Okay? Yun po iyon. Kasi bawal po talagang isiwalat yan. Kagaya po nun sa inyo, biruin nyo, ha? In-email, hindi ko maintindihan bakit ITR eh. ITR nyo naman yun eh. May kopya ho yung kumpanya nyo nun eh. Bakit yun ang i-email sa kumpanya ninyo, di ba? Wala talagang alam sa paniningil eh. Tsaka bakit kailangan niyang sabihin doon sa inyong employer na kayo ay may utang? Di po ba? Tapos, tinawagan din yung inyong kapatid at sinabi din, yung pati amount sinabi din, which is bawal na bawal po yan. Ulitin ko po, walang sino man ang po pwedeng makaalam po ng inyong information. Lalo yan vital utang. Kasi po, mapapahiya kayo eh. Diba? Although yes, normal na halos sa atin dito sa Pilipinas at kahit sa aman lugar ang nangungutang. Di po ba? Pero, yung ipahiya kayo at sabihin sa ibang tao, na, yan, si Boss Rai, may utang sa akin yan eh. Hindi nga nagbabayad. 4 na araw na. O, sino na lumalabas nakakahiya? Di ba? Si Boss Rai. Kasi hindi nagbabayad ng utang eh. Di po ba? Yun yung iniiwasan. Kaya naglagay po ng Data Privacy Act. At saka, syempre, protection nyo yun. Hindi nyo po pwedeng sabihin na ang kumpletong address niyan. Di ba?
kompletong contact details niyan, hindi nyo po pwedeng sabihin sa ibang tao yun. Bawal ho yun. No? Kaya di ho may ethics dapat eh. Kagaya ho sa trabaho, di po ba? Pag may nagtanong, ano ba number ni Boss Ray? Saglit po, tawagan ko muna or i-message ko muna kung papayag po silang ibigay. Dapat ganon, may ethics ka. Hindi ka po pwede na may nagtanong na, ano ba number ni Boss Ray? Ibibigay mo kagad? Hindi. Tanungin mo muna yung involved na tao, yung hihingan ng number, kung papayag siya. Kasi hindi po pwedeng isiwalat nyo yung number na yan kagad. Or even yung address, balay mo kung ano gawin yun sa tao. Di ba? Kaya napaka-importante yung privacy po ng ating information. Okay? Ang masasabi ko dito, mapapayo ko sa inyo is, mag-file ho kayo ng complaint sa National Privacy Commission. Bawal ho yan. Actually, may naparusahan na ho OLA dyan. Kasi nga lahat ng lahat na nasa contact list po niya, pinagtatawagan, at saka po siningil at pinagsasabi na meron daw siyang utang. May naparusahan na ho dyan. So, i-complain nyo po sa National Privacy Commission. And, syempre, i-complain nyo rin po siya sa SEC. Okay? Kasi po, SEC yung nakakasakop dyan sa mga bugok na yan. Mali ho kasing practice ng paniningil. Meron ho tayong prohibition on unfair debt collection practices. Okay? Bawal ho yan yung pagsisiwalat po ng information din. Okay? At syempre, kasi a form of harassment yan eh. Di po ba? Anong kinalaman ng employer nyo dun sa sa utang po ninyo? Di po ba? Eto ho kasi may nagtanong din yan na dapat bang otakin yung mga employer. Eto lang kasi kung kayo po hindi sumasagot doon sa tawag, okay? Ito ay legitimate na tawag ha. Kung hindi kayo tumatawag doon, hindi kayo sumasagot doon sa tawag nung hiniraman po ninyo, at inilagay nyo naman yung employer po ninyo, at inilagay nyo naman yung reference ninyo, okay? Tatawag yun, pero para lamang sabihin na pwede nyo po bang pakisabi kay Boss Ray na tumatawag po kami at pakisagot yung aming tawag. That's it. Okay? No more no less. Hindi nila po pwede sabihin na, ay, sa po ako? Sa online lending. Hindi ho nagbabayad eh. Pwede nyo ho bang sabihin, ay, hindi po pwede yun. Diba? Pwede nyo ho bang tawagan si Boss Ray kasi hindi ho nagbabayad eh. Yun ho mali. Pero kung makikisuyo lang kayo, napakisagot naman po kanyo yung tawag, wala akong problema. Pero yun doon sa mga inilagay lamang po na references at kung inilagay po yung company. Okay? Kasi meron hong sa amin yan, may naging concern sa amin na bakit daw tinawagan siya nung isang agent po, doon sa kanyang company. Nilagay niya po eh. Di ba? Tsaka tinawagan po kasi yon during credit investigation. So ngayon, kasi hindi niya ho sinasagot at napakahabang panahon na. Pinadala na ho siya ng demand letter at nabisita na rin po sa bahay. Ang nangangako lang ho na nangangako. Talaga ho tinataguan kami. So ngayon, napagdesisyonan ho kasi nung ahente, natawagan po doon sa opisina. Siya naman ho ang hinahanap eh. Hindi naman ho, kumbaga, yung may sumagot na sinabi na, andyan po si Boss Ray kasi may utang, hindi ho. Siya ho ang hinahanap. Ngayon, nag-file siya ng complaint sa amin at actually, sa akin nakarating po doon sa namin, sa supervisor namin at sinagot naman siya. Okay? And nakapag-ayos naman na and meron naman ho na silang payment arrangement. So, naging maayos naman yung pag-uusap. Kaya ho, kung sagutin nyo yung tawag. Kasi hindi nyo naman malalaman nyo, magiging pakay nung tumatawag sa inyo hanggang di nyo sinasagot eh. Diba? Pagka sinagot nyo at binalagbag kayo, minura kagad kayo, hinaras kayo, tigilan nyo na sagutin yun. Huwag nyo rin sasagutin ulit. Diba? Huwag nyo konsumihin yung sarili nyo doon. Di po ba? Pero kung tinawagan kayo at maayos naman kayo kinausap, tuloy-tuloy lang, wala naman ng problema kasi obligasyon ho natin.
na bayaran yung ating pong nahiram. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.